Nagre-record ba? Ayun. Ayun, nagre-record ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayun, no? Yan. Puta, meron na. Tangina kasi nag-record ako kanina. Hindi gumaganing mic. Putang na, nakalimutan kong i-charge. Bobo lang talaga yun. Ayun. So, ayun. Welcome guys. Ito nga pala ang inyong Kuyal. At welcome back sa aking podcast na pinamagatang Basketball and Life with Kuya Al. Ayan. Binanggit ko yung pangalan ko ng ilang beses. Ewan ko, napakatanga. Ayun. So, itong araw na to, ang episode natin ay episode number 2. Ayan. And nakadalawang episode na tayo. Puta, gumagalaw yung camera. Napakabobo. Ay, putang ina ka. Ayan. Yan. Diba, dali. So, ang episode 2 natin ay pinamagatang The Perks of Basketball. Ayan. Ayos yan. Magandang topic yan kasi magbibigay lang ako ng 3 perks ng basketball na tingin ko importante na nangyari sa buhay ko. Ayan. So, syempre, 3 yung binanggit ko, di ba? Tatlong perks. O, pwede natin dagdagan yan. Pero pag naalala ko. Wala kasing script tong podcast na to. So, trip lang to, mga pare. So, ayan. So, yung unang perks ng basketball, syempre, yung friendship. Of course, tangina, di ba? Daming nabubuong friendship sa basketball, ako nasasabi sa inyo. Napaka-important. Lalo kung mahusay ka. Kahit di ka nga mahusay, puta, pasan dyan ka lang, makulit ka lang, okay na yon. So, kwento ko lang. Dumating ako sa US 2012. Yan. Dumating ako dito, puta, wala akong kaibigan. Wala akong basta ang buhay ko lang dito noon, work by, ganyan. Tapos minsan sinama ako nung asawa ng pinsan ko, si Kuya Robert. Asawa ng pinsan ko 'yon, si Kuya Robert, nung pinsan ko sa Ate Mara, yan. So, sinasama niya ako sa mga park, ganyan. Yung nakikilala ko rin ng mga yung mga ka-work niya yun eh. Pero hindi naman umabot sa naging tropa ko sila. I mean, of course, yung asawa ng pinsan ko si Robert, kamag-anak na namin yun. So, technically. So, ayun. Parang ilang beses lang naman yun. Tapos, minsan, yung kapatid ni Ate Mara, si Marie, sinama ako. Sabi niya, "Uy, Alvin, yung isang tropa ko," sabi niya, walang daw sila ng player doon sa team, doon sa liga. Jadi, sabi ko, sige, laro lang. Akala ko naman, iba kasi yung liga dito eh. Okay. So, ang kaiba ng mga liga dito para sa Pinas, una, yung time. Yung game time. So, kasi ang game time sa atin, 4 na quarter eh. 10 minutes. Dito, 20 minutes na half. Okay. So, same 40. Pero yung tuloy-tuloy, 20 minutes, di ba? Maliban kung mag-time out ka. So, nakakatawa. Yung nakalaban nilang team, ang laro sa atin, chill-chill lang eh. Sona-sona lang, yun. Tayo-tayo, ganun, konting takbo. Dito, takbuhan talaga. Kasi, for some reason, maligalig yung mga tao dito, takbo ng takbo. Yung mga formang parang Coach Carter, mga puta. So, okay naman ako pag uwi ko kinabukasan ng pagkagising ko. Masakit yung legs ko. Ilang taon na ako nun? 21 na ako na putang ng time na yan. Sabi ko, hayop na yan. Tumakit yung legs ko. Sasabi ko, shit. So, 1 week ako hindi pumasok. Tapos di mo na ako naglaro for 1 year. Ang tagal ko hindi nag-basketball nun. Tapos yun nga, di yung makulit nun. Di ipon lang, ganun. Hanggang nakalipat kami ng bahay, nakaipon ako. Yun, isa sa mga nung nangyari ng panahon na yun. So, nung nakalipat namin ng bahay, sabi ko, sige, balik nga akong basketball ulit. Siguro, hindi man siguro 1 year, less than a year siguro. After naman, siguro 6 months ka. Matagal ako din nag-basketball. So, punta ako dun sa sa sikat na park dito dati, na Sunset Park. Kasi pag naririnig mo yung mga kwento ng mga nakausap mo,
Siyempre, pag makita ka, sabihin, oh, tangkad mo, nagbabasketball ka ba, gano'n. Punta ka dun sa, Sunset Park, gano'n, maraming Pilipino doon. Sabi ko, okay. Nasa auto ko yun, pero hindi mo na ako pupunta. Hindi ko nga alam kung saan yung lugar na yun. So, sinama ako nun. Ay, hindi sinama talaga. Pumunta ako mag-isa nun. Drive ako. Hindi pa ako nagpi-freeway nun. Ayan, drive ako. Tapos merong court doon. Pagka, naalala ko pa nun, kinakagilid siya. Tapos malapit lang sa parking. Tapos, kita mo doon. Alam mo na mga Pilipino kasing iba naka-jersey eh. May apelyido, di ba? Kasi yung mga kanu naman, pag nagtitake up yan, naka-t-shirt lang yun. Okay, sandong plain lang. Hindi magja-jersey man. O mga jersey ng NBA player. Yun dun. Kumbaga, nakalagay sa likod Evangelista. Mga ganun, number 12. 69. Ganyan. So, inom lang tayo tubig saglit. Yun. So, syempre, parang nangyari, naghihintay pa yata sila ng ibang player na darating. So, nandun ako, nakatayo lang. So, alam ko naman Pinoy So, sabi ko, kuya, pwede maglaro? Di yun, laro. Okay, chill-chill lang. Kumbaga, yung laro nila, yun yung expect kong laro sa Pinoy. Yung lang, sona-sona, ganon. Takbo, talon, ganon. Ganon bagay lang. Tapos, doon ko nakilala yung si Tisoy, si Migs. Puti. Siya nun, long hair siya nun. Tangin, nakakala ko kano ang puta. Parang minumura ko. Pero hindi naman nung harap-harapan. Ay, tangin nun tong, ganun-ganun. Sabi niya. Tapos, nung natapos yung game, apir-apir ganun. Tapos, pilang Tagalog ang gago, Pilipino pa lang puta. Sabi ko, wait, tangin na mo, sensya, nakakala ko, kano ka, tangin na minumura na kita magaling naman tayo mag-diffuse ng mga ganyang bagay. Di ba? Baga, hindi mo naman, mukha talagang kano Yan. Tapos, yan, nakilala ko doon, sina Melper pa yan. At nandun yata si Dan. Si Dan yata yun, o si Carlo. Kasi, isa sa kanilang dalawa. Si Lakay. Nabanggit ko si Melper. Tapos si Jerby niya, si Nataktak. Yan. Tapos meron doon magtropa, si Leo, tsaka si Jonathan. Nakakatawa. Di after game. Siyempre, siguro nagustuhan na yung laro ko. Kwento, ganun. Tapos tinanong ako ni Jonathan. Kuya Jonathan. Sabi niya, tagasan daw ako sa Pinas. Sabi ko, kuya sa Bulacan. Sabi niya, saan sa Bulacan? Sabi ko, sa May Kawayan. Sabi niya, saan sa May Kawayan? Sabi ko, sa Banga. Sabi niya, taga-tugatog ako Tangin na magkatabi lang pala yung barangay namin. Tsaka nakakatawa nun, malayong relative ko pala sila. So, ayun. So, ulit, dito nag-umpisa. Tapos yan, sina Melper, nagbuo ng team. Buo ng team yan, liga dito. Sali daw ako. Sabi ko, sige, yan. Kasama sina Erlan yan. Kasama. Yan. Sakto lang, hindi kami nag-champion nun. Tapos, may tropang kasama yata si Melper. Si Tristan. So, si Tristan, siya naman nung nag-introduce sa Bullies. Parang, ang kulit nga, nung kwento nun. Kaya ako napunta sa team na yun, sa Bullies. Parang merong game na, kulang yung player ng Bullies. Pero hindi Bullies yun Alpha B yun. Friday League. Kasi yung liga dito nga pala, by day. So, kunwari, ako, pasok ko, sabi natin, Wednesday to Sunday, off ako ng Monday, Tuesday, diba? Panggabi ako. So, available na ako ng yung off ko kasi ang liga nagagawa usually gabi. Mas maraming gabi kaysa liga ng umaga. So, ayun. So, nakakatawa nun. Sinama niya ako dun sa game. Playoffs na. Ewan ko, for some reason, tropa yata nila yung nagpapaliga, si Kuya Peps. So, nakalusot. Ayun, nag-champion pa ng di oras, di ba? So, after nun, nasama na ako dun sa team nila, na-absorb na nila ako. So, ayun, hanggang ngayon, nasa Bullies pa rin ako. Basketball team. Isa yan sa, yung talagang solid na tropa dito sa Vegas, yung Bullies. Parang na yata, 12 years na yata yung Bullies na yun, 12 years na. As a
family and basketball team yan. Ayos yan. Nandun, and nakalala ko na si Jebo, yan, si Nakambal. Magutol na Jebo, si Ramil, si OJ, si Addison, yan. So hanggang ngayon, dami na namin. Magagaling na yung mga player ngayon. Yan, sina Aaron, sina RJ, yan. O ngayon, sinasama nila, yan, si ano, may mga galing ibang team din, yan, sina Francis, sina Joe, yung mga idol natin yan. So, yan. So, yan, tingnan mo, ang tingin kong malaking factor sa team, sa Bullies na team na yon. Kumbaga, yung culture, yung tropahan, kasi nga puro kayong ko inuman yung mga trip nila. Yan, sina BJ. Na BJ, may limagaya, lagi naman hindi pupunta. Hindi na tatamad na kasi uminom, puta, wala na nag-asawa ko, bagong buhay na ako. Bahala kayo dyan. Ayun. So, ayun. Yun ang maganda sa sa grupo na yon. Kumbaga yung puro kasi kami mga galing Pinas talaga. So, konti lang yung sa amin ng mga hindi naman born and raised dito pero mga na dito na talaga lumaki as in. Kumbaga nakakaintindi lang Tagalog yung iba konti lang magtagalog mga ganun. So, kumbaga communication namin sa grupo madali. Hindi siya yung English ka ng English, di ba? Sakit sa kaya ako napanot minsan kaka-English So, yun. So, yun ang number one perks ng basketball, yung friendship, di ba? So, nasa topic ba? Ayan. So, yung number 2 perks ng basketball, syempre, exercise, man. Sarap na workout ng basketball. Kahit pagod ka galing work, pag nakahawa ka ng bola, nakadribble ka, nakashoot ka, masaya ka na. Ganun lang kasimple. Iba yung epekto ng basketball sa katawan. Lalo pag ilang taon mo na siyang ginagawa. Siguro ako yung talagang, yung nagets ko ng laro siguro mga 18 years? No. Tama ba? Bobo pa ako sa math, putang. Basta 12 years old ako nung 19 ako ng laro. Kasi nung unang laro ko, 10 years old, wala akong alam talaga. Hindi ko alam kung sino nanalo sa game. Diba? So, ilang taon mo nang ginagawa? 35 na ako ngayon. So, hindi na siya maalis sa katawan. Minsan note ka lang ng NBA, mga highlights sa YouTube. Diba? Ganyan. Ayun, sabi ko, puta, gagawin ko to bukas. Di mo na magagawa bukas. Yun. Pag nag-pick up ka, puta, nasa imagination mo lang yun, di ba, pare? Pero ganun talaga Actually, maganda pala mag-record pagka pag isa ka lang sa bahay kasi hawak mo yung wala kang may istorbo mga tao. Hindi nga lang maganda yung audio quality ng mic. Pero pwede na yan, sakto na yan. Budget lang naman tayo. So, ayan. So, another perks ng basketball, yan? Siyempre, number 3. Stress reliever, di ba? Kumbaga, anong problema mo sa buhay? Broken-hearted ka pa? Wala kang pera? Nag-away kayo ng jowa mo? Galit sa'yo pamilya mo? Mag-basketball ka lang, pare. Lalo pag kasama yung mga tropa mo, enjoy na yun. Manalo, matalo ako nasasabi sa'yo. Or, ito actually yung sinasabi kong topic ngayon, itong perks of basketball. Hindi lang siya basketball Kahit anong sports, pwede mo siya matranslate. Kaya hindi sports, kahit activity. Kunyari, mahilig ka mag-painting, puta ka na. Kung tropahin mo si Picasso, putang ina, di ba? Magsama kayong dalawa, putang ina. Di ba? At least, importante yung nagagawa nyo. Yung with some people na nagagets yung trip mo. Yan. Kaya masaya yung basketball or other sports in general. Yan. So, yun lang pala. Okay na yung 3. Yan. Ayun, salamat sa pakikinig mga idol. Ito nga pala lang inyong Kuya Al at salamat sa pakikinig ng Basketball and Life. Peace.